Matapos makuha ng Sarangani Marlins ang kanilang ika-6 na panalo kontra Bacoor Strikers, ay inulan ng batikos ang isa sa mga commentator nila sa larong iyon na kung tawagin nila ay si Coach Putit De Vera. At sa video natin ito mga boss, ay ipaparinig ko sa inyo ang mga komento ni Putit De Vera na posibleng dahilan kung bakit maraming fans na Sarangani o ni Kit Jimenez ang bumatikos at bumabatikos sa kanya ngayon. Take note mga boss na hindi ito imbento lamang dahil eto lang naman ang ilan sa napakaraming resibo na magpapatunay na talagang maraming fans ang hindi natutuwa sa pagiging quote-unquote professional commentator nitong si Coach Putit De Vera. Kaya tara mga boss, pakinggan natin ang mga clip na ito at alamin natin ang dahilan kung bakit nga ba siya ganito magkomento kay Kit Jimenez o sa Sarangani Marlins. Jimenez again, no go. Well, ito lang, no, paminsan Kit Jimenez nadadala ng excitement ng crowd, sometimes falling to the trap of hoisting those mga ill-advised 3-pointers. Parang may lakad si Mark doon, nagmamadali doon sa 3 points. Isa pa to. Jimenez with another miss. Right now, it's a low-scoring ball game. Sarangani, 11 points. Dito patapos na ang first quarter, mababa yan. That favors Bacoor. Now, for Sarangani, it's a question of their defense. Bacoor, hindi naman ganun kataas kumor. Pero ngayon, 14 points na sila sa first quarter. Ikat ko lang muna dito mga boss dahil mas marami pa kayong maririnig. Pero gusto ko lang sabihin na nung grade 1 ako mga boss, alam ko na ang 11 ay hindi nalalayo sa 14. At dito naman sa mismong ball game, pareha silang low scoring points, 'di ba? At syempre, alam natin na isang tira lang ng 3, pantay na ulit sila sa scoring. Pero dito naman sa kasunod nating video, galing sa fast break itong si Kit Jimenez at nakita niya sa corner si Ivan Ludovice at successful niyang naipukol ang kanyang corner 3-pointer. Pero imbes na magbigay siya ng magandang credit kay Ivan Ludovice, ay si Kit Jimenez pa rin ang kanyang nakita. Ludovice, step back 3, that's good. At ayun na, nag-settle down si Kit Jimenez. Did not force any shots. Actually found a wide open Ivan Ludovice sa other corner for the 3. Meanwhile, Jimenez, pull up. That's a tough shot. Well, yun nga sinasabi natin, paminsan nadadala siya ng momentum niya. Now, hindi pa sa kanya nagsisink in talaga na this is pro ball. At ito pa ang exciting mga boss. Maraming nakahalata na gustong gusto nitong si Putit De Vera, ang player ng Bacoor na si Ramirez. At sa video ito mga boss ay 2 beses pinalpalan si Ramirez, pero 2 beses din siya pinagtanggol ni Putit De Vera. At mas pinabango pa nito yung pangalan niya. Kapansin-pansin din na nung napalpalan siya ni Kit ay imbes na compliment ang marinig natin kay Kit Jimenez, it sounds like mas very good pa rin yung ginawa ni Ramirez kahit siya na yung napalpalan. Basibas blocked that shot because napitawan dito ni Ramirez yung bola. A great pass. Pero yan na-delay yung pasa kaya naabutan doon ni Basibas. RJ hanging in the air. Deflected away by Kit Jimenez. A great block there by Jimenez against. Kita mo si Ramirez, nakita si Jimenez yung bumabantay. Walang atras-atras, atake. Sige, try challenge the defense of Kit Jimenez. Diba? Pero ang hindi ko nagustuhan dito mga boss ay nung tinamaan ng contact foul itong si Kit Jimenez sa second quarter. At pagpasok naman ng third quarter ay may naisip itong si Putit De Vera na sa tingin niya makakatulong sa kupunan ng Bacoor City Strikers. Kung anong strategy na yon, eto, pakinggan natin ang sabay-sabay. And that's how I think Bacoor should attack Sarangani. Find Kit Jimenez, challenge his defense on the perimeter, especially on the post. Ayun mga boss, kaya nasabi to ni Putit De Vera kasi nakita nila si Kit Jimenez na limping habang papasok dito sa third quarter at hindi makadepensa ng maayos. Syempre dahil nga yan sa tinamo niyang contact foul ng second quarter. At dahil doon mga boss ay talaga mapapaisip ka na ganito pala magturo ang isang coach Putit De Vera ng kanyang mga tactics bilang isang coach sa basketball. Pero dito sa mga clip na to mga boss ay tila ba nagbago ang ihip ng hangin dahil puro compliment na maririnig natin kay Putit De Vera matapos magpaulan ng 3 at gumawa ng sunod-sunod na score itong si Kit Jimenez sa second half. Well, I think normal naman siguro talaga mangyari yun, diba? Especially doon sa player na palagi mong pinupuna. Kapag nagko-commit ng mga errors or bad decision making, ay naging maganda bigla ang nilalaro sa isang game, diba? So tara, pakinggan natin to mga boss. Fourth frames. Jimenez for 3. He's fouled. Basket in 1. And Kit Jimenez has that in him. Yung kaya niyang tumira ng malayo, ability to make it and even get fouled for a 4-point play just like this one. Couple of weeks ago, Kit Jimenez again for 3. Grabe lang din talaga, no? Simply
a talented guy, just has I think to learn how to play more team ball against an organized opponent. Pero mga boss, kanina ibang-iba yung sinasabi niya, di ba? Well, moving on, akala ko doon na matatapos yon. Pero may kasunod pa pala, or shall I say, may pahabol pa sa huli na napansin din ng ating mga viewers. Pero bago tayo pumunta doon, may sagot din na ibinigay sa atin ang susunod na mapapanood at mapapakinggan nyo sa clip na ito. Ito ang sagot na nakikita ng iba kung bakit ganoon ang kanyang mga komento kay Kit Jimenez at sa Sarangani. Ito kasi yung sinabi ng isang reporter habang break time at approaching sa 4th quarter. Pakinggan natin to mga boss. And you know, Kit Jimenez is preparing for his new vlog, which is to do free basketball training with his subscribers. Sabi ko, anong ituturo mo? Sabi niya, unang-una, bukod sa skills, gusto ko ituro ang pagtiwala sa teammates. Pag todo ang bantay sa'yo, magtiwala ka lang at dadalhin nila ang laro. Ang ganda, di ba, Migs, Coach P? At nang matanong naman siya ng kanyang kasamahang commentator tungkol doon, ay eto ang kanyang sagot. What's your reaction, Coach Putit, no, na he plans on teaching what he knows to the next generation? I have to level up na yata. Mukhang meron na akong matinding competition sa coaching, sa training. May kalaban sa pamumuhunan si Coach Putit de Vera. Problema ko ngayon, yung Coach Putito session niya, mga problema na. Mas sikat yung isa dyan. Kailangan mo dyan partnership, Coach Putit. Pinupuri naman natin si Kit whole game eh. At akala ko mga boss ay doon natuluyang titigil si Coach Putit de Vera. Pero hindi eh, may pahabol pa rin siya sa clip na to mga boss. Sama-sama nating panoorin at pakinggan. Of course, the people watching, 30 points! Wow, ito ang player of the game natin si Kit Jimenez. But you have to remember, nag-explode yung ilang 3-point shots niya. Laki na ng lamang dito ng Sarangani, care of Gabby Espinas. Kaya sa clip na ito mga boss ay pinagmukha pa niyang walang alam ang mga viewers sa basis ng pagpili sa pagiging isang player of the game sa basketball. Stats wise, let's be honest, mas maganda ang mga numerong naitala ni Kit Jimenez kaysa kay Gabby Espinas. At oo naman, credits pa din sa teammates ni Kit dahil hindi lang naman si Kit ang nagtrabaho sa buong game na yon, diba? Pero ang take ko dito, Kit Jimenez deserves the title more being the best player of the game. 37 points, 7 rebounds, 4 assists, 3 steals at may isa pang block compare kay Espinas. Pagpalagay natin ganito, kung ganyan ang mga numerong naitala ni LeBron James at ang mga numero naman na naitala ni Anthony Davis ay kagaya nung kay Gabby Espinas, abay paniguradong LeBron James ang player of the game dyan, diba? Sabi lang nila na pinuliti ka kasi may po-promote pa ni Kit Jimenez yung kanyang free basketball training sa interview kung siya ang napiling best player of the game. Pero ang honest take ko dito, hindi naman siguro dahil doon mga boss. Veterano din kasi itong si Coach Putit pagdating sa usaping basketball. Kaya i-promote na rin natin yung The Coach Putito session na sinasabi niya. At kung ako ang papipiliin sa dalawa, eh syempre doon ako sa free basketball training ni Coach Kit Jimenez, diba? Libre yun eh. Pero kidding aside mga boss, hindi naman masama na mamuna ng isang player bilang isang commentator. Huwag mo lang talagang mamayat mayain para hindi marindi sa'yo ang mga listeners mo at ang mga viewers mo on air o sa personal mismo. Kaya kayo mga boss, ano ang opinion nyo tungkol sa issue na ito? Ano rin ba ang mensaheng gusto nyong sabihin kay Putit de Vera? Comment nyo lamang yan sa ibaba, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-like ang ating video bilang suporta. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.